nagising, naligo na ako at nag-ayos ng sarili. Suot ko ang white long sleeves na itinupi ko sa magkabilang siko at nagbukas ng 2 botones, pero may suot akong black tube. Nakatak-in iyon sa suot kong dark brown miniskirt na nangangalahati sa aking mga hita, kaya kitang-kita ang lantad kong mapuputi at mahikinis na balat. Nagsuot lang din ako ng 2 inches pointed black heels. Suot ang gold necklace at ang manipis na gold bracelet. Isinuot ko rin ang gold rose na hikaw na ang design ay feather. Inilugay ko lang ang buhok ko at hinati sa one side at naglagay ng isang clip na may design na butterfly. Konting wisik lang ng perfume ay ayos na. Manipis na makeup lang ang nilagay ko sa aking mukha para kahit paano ay magmukha pa rin akong nakaglow up kahit na puro iyak lang ang ginawa ko kagabi. Kinuha ko na ang shoulder bag ko na kulay pink na Chanel. Pagbaba ko ay saktong paakyat si Tanya na naka-uniform pa at kakauwi lang galing trabaho. Good morning! Nakangiti kong bati sa aking kaibigan. Humikap pa si Tanya na mukhang pagod at inaantok na rin pero maganda pa rin at ngumiti sa akin. Morning, Grace! Ang ganda mo naman ngayon. Thanks. Papasok ka na ba sa work? Tanong nito at sinipat ang itsura ko. Umiling ako. May kailangan lang akong puntahan today. Medyo busy ang lola mo. Nakangiti ko sa kanya. Tumango-tango si Tanya. See? Ganyan dapat. Dapat ginawa mo agad ang advice ko sa'yo. Move on agad be, para palagi nakaglow up at ma-realize ni boss na ang ganda-ganda mo pero hindi ka magawang pansinin. Napangiwi ako. Hindi ko na pala siya mahal. Labas sa ilong na sabi ko at kumaway na kay Tanya. Wow, go girl! Kumaway din sa akin si Tanya at umakyat na ng hagdan. Nagtungo ako ng kusina habang hinihintay si Ken. Nagtimpla ng kape. May mainit na pandesal at mayonnaise. Kaya naupo na ako. Wala ang mga kaibigan ko. Siguro itulog na ngayon si Aryan. Wala din si Lian. Kung hindi pa ito gising ay baka umuwi sa kanilang mansyon. Nakaalis na kaya si Hana? Habang kumakain ay sakto naman ang pagbaba ni Mika. Naka-uniforme ito na akala mo ay sundalo. Ang ganda talaga nitong si Mika. Bumagay sa kanya ang suot na pampulis at nagmukhang astig. Makakapag-asawa pa kaya ito sa sobrang kaastigan? Kahit malaki ang katawan ng lalaki, matatakot dito kay Mika eh. Hi, good morning. Coffee? Sabay taas ko ng mug. Tumango lang ito at inilapag ang black envelope na hiniram nito kagabi sa akin. Magkakape lang ako. Sagot nito at nagtitimpla ng kanya. Anong masasabi mo sa nilalaman ng documents? Tanong ko habang kagat-kagat ang pandesal. Naupo muna si Mika at lumingon sa akin. Legit. Nakataas ang kilay ko. Ginamit ko ang accesses ko para makapasok kung anong klaseng tao si Mr. Watanjung. All I can say is, he's a good businessman. But, nalaman kong hindi naging madali ang buhay niya. Napatitig ako kay Mika. Nakakalungkot na hindi na rin magtatagal ang buhay niya dahil sa kanyang sakit. But I'm sure, kahit bilang nila ang kanyang buhay, ay magiging masaya si Mr. Jung kung magkikita kayong dalawa. Hinawakan ako ni Mika sa aking balikat. Kapag kailangan mo ng tulong ay nandito lang ako. Kami mga kaibigan mo. Alam kong hindi basta-basta ang pupuntahan mo lugar lalo na't hindi natin sila kauri. Always pray to God. Thank you, Mika. Nangilid ang luha ko sa magkabilang sulok ng aking mga mata. Saka sa tingin mo, pababayaan ka ng isang iyon? Umingos ito sabay lagok ng kape. Sinong yun? Pagtataka ko. Wala. O siya, mauna ako. Mag-iingat kayong dalawa ni Attorney Ken. Mabuti na lang at napunta ka sa taong mapagkakatiwalaan. Kaya mag-iingat kayong dalawa. Tumango na lang ako. Nauna nang naglakad si Mika at ako naman ay inubos na ang kape at inilagay na sa lababo. Si Arya na maghugas noon. Bawi na lang ako mamaya sa mga hugasin kung maaga akong makakauwi. Bago ako lumabas ng bahay ay inayos ko muna ang aking sarili. Kaya paglabas ko ng bahay ay sakto naman ang pagpapaandar ni Mika ng kanyang motor. Nagulat pa ako sa kotseng nakapark. Kay Ken iyon. Kaya nagmamadali na ako maglakad para sa lubungin ito. Ibinaba nito ang bintana. Nakangiting mukha ni Ken ang bumungad. Ang gwapo naman ito sa umaga. Hey Miss Grace, good morning. Hello Ken. Nakangiti kong lapit. Shall we go? Magkape ka muna. Umiling ito. Tapos na, nakadaan ako sa isang drive-thru habang papunta ako dito. Okay. Hindi pa man ako nakakahakbang ay bumaba sa sasakyan si Ken at pinagbuksan ako nito ng pintuan. How sweet. Thank you, Ken.
My pleasure. Natawa pa ako nang umakting ito na yumuko pa habang ang isang kamay nito ay nasa kanyang tiyan. Pagandang ng kotse ay nahagip ng mata ko si Hana palabas ng bahay. Nakakunot ang noo nito habang may yakap-yakap na malaking bag at nakatingin sa kotseng aming sinasakyan. Is that your friend? Tanong ni Ken na napatingin din sa aking kaibigan. Tumango ako. Yes, her name is Hana. Oh, what a sweet name. Sweet din yan sa personal. Napapangiti ako habang tinatanaw si Hana habang pumapalayo na ang sasakyan. Sa panahon ng aming pagbiyahe, nakikinig lang ako kay Ken na maraming sinasabi about iyon sa negosyo ng biological father ko. Marami akong nalaman at mas marami pang malalaman kapag nakarating na sa bansang China. Ang kailangan ko lang daw gawin ay magtiwala sa aking kakayahan at maging matapang. Hindi naman daw ako pababayaan ni Ken dahil responsibilidad ako nito. Lalo pa at malakang utang na loob ni Ken sa biological father ko na siyang tumulong sa kanilang pamilya. Marami kaming pinuntahang mga lugar dahil sa paglakad ng mga papers. Sa tulong ng kaibigan ni Ken na si Attorney De Guzman, 2 araw lang daw ay marirelease na rin ang papers ko at ang panghuli ay ang pag-book ng ticket namin ni Ken. Ang bilis. Napakabilis ng mga proseso. Tinawagan ko kanina si Ana para kumustahin ang lagay ng store ko. Ayos naman daw at walang problema. Sinabi ko na lang na pupuntahan ko sila kapag hindi na ako busy bago man lang ako umalis ng bansa. Dito na tayo mag-dinner, Grace. Napatingin ako sa mataas na isang luxury restaurant. Hindi pa ako nakakakain sa lugar na iyon pero tsak na mamahalin ang mga pagkain. Mac Resto? Pagbasa ko. Yeah, gutom na tayo, kaya let's go. Ngumiti sa akin si Ken. Okay. Hindi naman nagtagal ay pumasok kami sa isang luxury restaurant na ito. Hindi naman ako naiilang kahit papaano dahil nakakapasok na rin ako sa mga ganitong lugar. Lalo na kapag nalilibre kami ng mayayaman naming kaibigan sa bahay. Good evening, ma'am and sir. Thank you for coming. Pagbati sa amin ng magandang staff habang nakangiti. Iginiya kami ng isang waiter sa isang Nakangiti ko sa kanya. Naupo naman ito sa akin tapat. Inabot ng waiter ang menu sa aming dalawa. What do you like to eat, Grace? Nakangiti sa akin si Ken. Napaka-smiling face talaga nitong si Ken. Tanga na lang ang hindi magkakagusto dito pero sa akin ay wala akong nararamdamang iba sa kanya bukod sa napakabait nitong tao. Ikaw na ang pumili, Ken. Hindi naman ako maarte. Ngisi ko. Okay. Hindi naman nagtagal ay umalis na ang waiter. Matapos sabihin ni Ken ang aming orders. So, tell me about yourself, Ken. Para naman mas makilala pa kita. Tumaas ang magkabilang kilay nito na makakapal. Okay. Naikwento ko na ang buhay ko. Just ask anything. Hindi naman ako nag-isip ng matagal. So, may love life ka ba ngayon? Do you have a girlfriend or a married man? Sinulyapan ko ang daliri nito sa kanyang kaliwang kamay. Nice question. I don't have a girlfriend and I don't have a wife. I'm still single but I have a special someone. Nakangiti nitong salita. Nagniningning ang mga mata. Napaawang ang labi ko. Nakakatuwa naman dahil kahit ito ay mukhang loyal sa sinasabi niyang special someone. How about you? Tanong ni Ken sa akin. Napatikim ako pero bago pa ako sumagot ay dumating ang aming pagkain. Wow! Amoy pa lang ay mukhang mapapalaban ako sa kain. It's a fancy prime rib steak and a pasta, 2 slices of pizza na tig-isa sa amin ni Ken, and a red wine. Ang dessert naman namin ay mocha cake with cherry on top. Sa tingin ko ay masisimot ko ang pagkain ito dahil sa gutom. Tingin ko nga ay mabibitin pa ako pero dahil mahal ang pagkain dito ay babawi na lang siguro ako sa bahay. Kahit na ginisang sardinas ay uulamin ko. Hindi naman nagtagal ay nagsimula na kaming kumaing dalawa ni Ken. Continue your story, Grace. Para aware naman ako kung may boyfriend ka. Baka kasi bigla na lang ako matumba dahil may nagsaselos. Pangiting-iti pang salita ni Ken. Nalukot ang mukha ko. Paano mo nasabi yan? Tanong ko. Feeling ko kasi bubulagta ako anytime. Tumawa pa ito. Don't worry. Hindi mangyayari iyon. Wala naman akong boyfriend. I'm also single like you. Sagot ko at napatutok ang mata sa pinggan na kinakainan ko. Special someone? Wala ka bang nagugustuhan?
Napangat ako ng tingin kay Ken. Ang hirap namang sagutin ang ganitong klase mga katanungan lalo pa at kakaiyak ko lang ng gusto nitong nakaraang araw. Umiling ako. Wala. Really? Oo nga. Saka crush lang naman yun dati. Ngayon wala na. Ayoko muna mag-love life. Busy pa ako. Sabay kain ng steak. Yeah, that's true. Hindi naman dapat minamadali iyan. Dahil mas naniniwala akong kusa darating ang tamang tao sa tamang panahon. Dahil kung para sa yung taong iyon, God will lead you to meet that person. Kaya enjoy muna natin ang pagiging single. Hindi naman tayo habang buhay na mag-isa. Tumangutango ako kay Ken. Correct ka dyan, Ken. Dapat nagpastor ka na lang at hindi abogado. Nag-sign pa ako ng okay sa magkabilang kamay. Tumawa ito at nagkibit balikat. We don't know what will happen in the future. Nakakatuwa talaga itong kausap si Ken. Nasa kalagitnaan kami ng kinakain ay nakaramdam ako ng pangiinit ng batok at bigla ay para akong nangilabot. Wala sa loob na napahawa ako sa aking batok at napalingon sa paligid. Is there something wrong? Tanong ni Ken. Ha? Wala naman. Ngumiti ako ng pilit at ipinagpatuloy na lang ang pagkain. Alam kong malamig ang restaurant na aming pinagkakainan pero bakit pinagpapawisan ako? Napatingin ako kay Ken nang mabilis nitong maubos ang kanyang pagkain. Maya-maya pa'y nag-ring ang phone nito. Seryoso mukha ni Ken ang sagutin ang tawag. Hindi ko maintindihan dahil Mandarin ang pagkakasalita nito. Tumingin ito sa akin at bahagyang inilayo sa mukha nito ang cellphone na hawak. I need to talk my client. Just wait me here. Sure, no problem. Mabilis kong pagtango. Nang umalis si Ken ay naiwan ako kaya pinagpatuloy ko na ang pagkain. Nahagip ko ang isang malaking tao na may mahabang buhok na kulot-kulot. Ininom ko ang apple juice. Gwapo siya in fairness. Naupo ito sa isang bakanteng upuan na may kasamang lalaki na familiar sa akin. Halos tumigil ang puso ko nang tumingin din ito sa akin na magkasalubong ang mga kilay. Halos mabilaukan ako sa iniinom kong juice dahil sa kakaibang tinginan ni Lester sa akin. Anong ginagawa niya sa lugar na ito? Sa tingin ko naman ay nakapag-meet ito sa lalaking nakaharap niya ngayon. Agad ako napalingon sa ibang direksyon. Bakit naman kasi sa dinami-rami ng lugar ay dito ko pa ito makikita? Ayoko na nga sana pa itong makita dahil gusto ko na lang na mag-move on at makapag-heal sa puso kong sugatan. Ilang araw ko na rin itong hindi pinupuntahan sa kanyang ospital dahil ganun din naman, ikakasal na ito. Pinilit kong lunukin ang pagkain ko at sa awa ng itaas ay nasimod ko pa kahit parang ayaw nang tanggapin ang lalamunan ko dahil sa nakakailang na sitwasyon ko. Pakiramdam ko kasi ay nakatitig lang ito sa akin kahit hindi ko tingnan. Hindi ko naman talaga kaya itong tingnan ng mata sa mata at baka bigla na lang akong mangisay. Kinuha ko ang phone ko habang hinihintay si Ken pero hindi pa ako nagtatagal sa pag-scroll sa newsfeed ko ay may tumikim sa aking harapan. Kulang na lang ay tumalo ng puso ko nang makita ko si Lester mismo sa aking harapan. Hi, pwede ba ako maupo? Kahit hindi pa ako sumasagot ay naupo na ito kung saan ang pwesto ni Ken kanina. How are you? Mataman ako nitong tinititigan sa aking mga mata. Parang nanginig ang kalamnan ko sa mga titig nito sa akin. For the first time in my life, ay ngayon lang ako nito kinausap ng harapan. Dahil kahit na magkita kami nito ay tumatago lang ito sa akin o mag-uusap ng casual. It's very strange for me. Though parang sumaya ang pakiramdam ko ay nagwawala pa ng husto ang puso ko. I'm fine. Pilit ako ngumiti. So, you have dating someone? Muling tanong nito na ang tono ay parang may lalim. Bakit naman ganito ito sa akin? Kung sa ibang pagkakataon pa siguro ay naglupasay na ako sa sobrang kilig dahil nakikipag-usap ito sa akin. Pero hindi na eh. Kahit kakaiba ang pakiramdam ko ngayon kay Lester ay hindi ko magawang matuwa. May fiancé na ito at malapit na silang ikasal. Parang may kumurot tuloy sa aking puso sa isipang iyon. Umiyak na ako. Tapos ko na itong iyakan kaya hindi na dapat na makaramdam pa ako ng sakit. Pero nananadya ba talaga ito? No. Grace. Boses iyon ni Ken na agad kong ikinalingon. Parang nabunutan ako ng tinik sa lalamunan. Napatingin si Ken kay Lester na nakaupo. Mukha itong nagulat habang si Lester naman ay seryoso ang mukha na nakatingin din kay Ken. Tumikim ako. Ken, he's Dr. Lester. Kapatid ng kaibigan ko sa bahay. Dr. Lester, his attorney Ken, my friend. Magaan ang muka na nakipag-shake hand si Ken habang si Lester naman ay tinanggap iyon pero hindi nagbabago ang tabas ng mukha nito.
Bakit pakiramdam ko ay nanlapot ang pawis ko sa katawan? Kanina pa ako pawis na pawis kahit nandito kami sa malamig na lugar. Kumuha na lang ng isa pang upuan si Ken at naupo katabi si Lester. Nahiya tuloy ako sa dalawang lalaki na nasa harapan ko ngayon. They were talk a little. Nakita ko pa na lumapit ang isang malaking taon na may mahabang buhok. Balbasarado ito at mukha siyang Hollywood actor. Tinapik nito sa balikat si Lester at nagsanyasan. Tumingin ito sa akin at tumango bago umalis. Ang awkward lang. Matapos noon dahil biglang tumahimik. Si Ken ay parang naguguluhan habang ito naman, si Lester ay nakatitig sa akin. Ano bang problema nito? Mabuti na lang at tinawag ni Ken ang waiter para sa aming bills. Hindi naman nagtagal ay umalis na ang waiter matapos magbayad ni Ken. Nauna na akong tumayo dahil ang awkward lang talaga. Mauna na kami, Dr. Lester. Ngumiti ako sa kanya habang nakatitig lang ito sa akin. We need to go, sir. Alam kong pagod na ito sa Grace kaya kailangan na magpahinga. Tumayo din si Ken. Tahimik lang si Lester na parang sinusuri ako nito at tumingin kay Ken na sa lubong ang kilay. Okay. Pagtango nito, kumaway lang ako saglit kay Lester at mabilis ko na itong tinalikuran. Nauna pa ako kay Ken maglakad hanggang sa makalabas kami ng restaurant. Napapunas ako ng pawis sa aking noo at para bang hiningal ako. Why you look so nervous? Are you afraid of him? Nagulat ako sa tanong ni Ken sa likuran. Ha? Hindi. Wala naman. Napatungo pa ako para lang hindi ko masalubong ang mata ni Ken. Nakakahiya kasi at kahit hindi ko sabihin ay baka mabasa nito ang nasa isip ko dahil matalinong tao ito. Really? Oo nga, ang kulit. Ako na ang naunang nagbukas ng pintuan sa backseat. Hindi ko na hinintay si Ken na pagbuksan pa ako. Sumakay sa driver's seat si Ken. Bago nito paandarin ang kotse nito ay nilingon pa talaga ako nito. Are you okay? I'm worried about you. Umiling ako. Wala ito. Pagod lang siguro. Huwag mo nila ako pansinin. Tumawa pa ako kahit wala namang nakakatawa. Tinitigan ako ni Ken. Okay, para makapahinga ka, Grace. Thank you, Ken. Kinabukasan ay nagising ako ng maaga. Bala ko na magtungo sa pwesto ko ng 7 a.m. para maglinis at mag-ayos bago magbukas. May mga delivers din akong paparating para bago man lang ako umalis ay kumpleto na ang mga materials. Hindi naman kami magkikita ngayon ni Ken dahil tinapos na namin ang lahat ng aming nilakad kahapon. Mabuti nga at mabilis lang. Hindi kami nahirapan dahil siguro ang kaibigan ni Ken na si Mr. De Guzman ay nakakapag-direct sa isang ahensya ng gobyerno. Hindi na ako nag-ayos ng aking sarili. Basta nagsuklay na lang ako at ayos na. Dinala ko na lang ang malaki kong bag at nilagay doon ang mga kailangan kong gamit para sa store na lang ako magpapaganda. Ilang araw na akong absent kaya kailangan ko namang tutukan ang pwesto ko bago ako lumipad ng China. May mga mahalaga din kasi akong iiwan kila Ana at Ferry, lalo na kung pera ang pag-uusapan. Though may tiwala ako sa kanilang dalawa. Kailangan ko pa rin silang habilinan ng maayos at para mas lalo ko silang dapat na pagkatiwalaan. Pagbaba ko ay sakto naman na nagluluto ng breakfast si Aryan. Hi, good morning Aryan! Napalingon si Aryan sa akin na nakapamewang habang nagpiprito ng meatloaf. Mukhang nagulat pa ito sa akin dahil pasado 6:00 pa lang ng umaga. Ang aga-aga mo naman, be. Hintayin mo na itong niluto ko. Umiling ako. Sa store na lang ako kakain. Kailangan kong agahan ngayon kasi may mga deliver ako today. Kunot no itong nakatingin sa akin. Talaga? O siya, ikaw bahala. Huwag ka nalang magpapakapagod. Mukha ka pa namang walang tulog sa laki ng eyebags mo. Ngumuso pa si Aryan sa akin. Napahawak patuloy ako sa ibaba ng aking mata. Hindi kasi ako nakapag-ayos ng sarili. Obvious tuloy na puyat. Patawa-tawa pa ako. Ikaw ba naman palagang puyatin kaka-daydream mo dyan kay Playboy na Lester na yan eh. Nakaingos pa sa akin si Aryan. Grabe ka, hindi naman. Ayoko na sa kanya. Masamang loob na salita ako. Tumalikod na ako at baka saan na naman mapunta ang usapan. Nagmumove on na nga ang tao eh. Aba, natauhan ka na, Grace. Congrats! Bagong buhay ka na. Pangaasar pa sa akin ni Aryan. Kumaway na lang ako sa aking kaibigan habang nakasimangot. Bye! Lumabas na ako ng bahay. Kahit na biglang nalungkot ay wala naman ako magagawa. Totoo naman ang sinabi ni Aryan na malaki ang eyebags ko. Mag-2 na ako nakatulog kagabi kahit na maaga akong humiga sa kama.
Kahit na pagod ako maghapon kahapon ay gising na gising ang utak ko kakaisip kay Lester. Sino ba naman kasing hindi papatulugin sa presensya ng doktor na iyon? All of a sudden, bigla ko siyang makikita at kakausapin ako. Sa tinagal-tagal kong kakasunod dito ay kahit ni minsan ay hindi ako nito pinapansin. Ngayon pa talaga niya ginulong utak ko kung kailan gusto ko na lang ang mag-move on. Tandaan mo, Sal, malapit na siyang ikasal kaya lumayo ka na lang sa kanya. Sa bagay, nagkataon lang naman ang pagkikita namin kahapon. Wala na rin naman ang kasunod iyon, kaya di ko na dapat bigyan pa ng pansin ng mga ganoong bagay. Mas dapat kong tutukan ang nalalapit kong pag-alis papuntang China. Tama, dahil kailangan kong harapin ang totoo kong ama na may sakit at bilang na lang ang mga araw nito sa mundong ito. Sumakay ako ng taxi na lumilipad ang kaisipan hanggang sa makarating ako sa Atenas Coffee. May 10 minuto pa para mag-alas 7, kaya pwede pa akong humigop ng mainit na kape bago magsimula sa mga gagawin ko. Kinuha ko ang susi para tanggalin ang kandado at matapos noon ay itinaas ko na ang roll-up. Masyado pang ang maaga dahil ako pala ang nauna sa building na ito na nagbukas. Except sa staff ng building, binati pa ako ng ilang janitor at mga gwardya. Itinulak ko ang glass door para pumasok. Ilang araw na rin pala akong wala dito pero wala namang nagbago dahil malinis pa rin at nasa maayos ang lahat ng nakadisplay sa bawat sulok ng tindahan. Pumasok ako sa counter at inilapag ang dala ko na malaking bag. Brewed coffee ang gusto kong higupin ngayong umaga. Tinignan ko ang stante. Malinis iyon dahil hindi naman kami nagtitira ng mga tinapay at cake. Kapag merong hindi nabebenta na hindi naman may iwasan, ay pinapauwi ko sa staff ko. Ang iba ay inuuwi ko rin. Ipinamamahagi ko rin sa janitor at gwardiya sa building na ito para naman hindi masayang. Minsan lang naman iyon mangyari dahil madalas ay nasisimot ang paninda ko. Nagdayo ako sa numero ng Jollibee. Gusto kong kumain ng meal nila ngayon. Nagpadagdag na rin ako ng 3 french fries at 3 burgers at coke floats para meron din sina Ana at Fert kapag dumating sila ng alas 8. 1 hour preparation lang naman ang inihahanda bago kami mag-open ng 9 a.m. Habang humihigop ng mainit na kape, ay nagsisimula na rin akong bilangin ang ilang i-deliver ko. Maagang delivery nila ngayon. Ganoon na rin sa kinukuhanan ko ng mga tinapay at cakes. Inulit ko rin ang inventory para nitong mga nakaraan at chinek ang ilang mga products. Hindi naman nagtagal ay dumating ang food delivery kaya masayang masaya ako dahil na-miss kong kumain ng Jollibee. Kailan ba kami huling kumain ito? 2 or 3 weeks ago na yata. Mabilis ko lang ding naubos ang pagkain at nagsimula na rin maglinis. Nagpunas ako ng table at nag-spray. Inayos ko din ang ilang mga plastic na halaman na hindi nakalinya sa pwesto. Ang photo booth na madalas natambayan ng mga kabataan ay inayos ko rin. Siguro sa pagbalik ko ay ibang design naman ang gagawin ko sa booth na ito. Napalingon ako dahil may mga kumatok sa sliding door na sa tingin ko ay metal ang ginamit. Si Ferry iyon. Good morning, madam. Ang aga mo naman today. Gulat pa ito nang makita niyang may hawak akong pamunas at may timba sa aking paanan. Bakit ka po naglinis, Miss Grace? Dapat hinintay mo na lang kami. Nagmamadali itong pumasok sa stockroom at inilapag ang kanyang dalang gamit. Paglabas nito ay nakasuot na ito ng apron. Ako na dyan, Miss Grace. Hindi, okay lang. Patapos na nga eh. Pero kinuha pa rin ni Ferry ang basahan sa aking kamay. Sige. Dalhin mo na lang sa banyo at pakilabahan na lang ng basahan. Yes, madam. Mabilis na umalis si Ferry. Maya-maya pa ay dumating naman si Ana. Good morning, Miss Grace. Ang aga mo po ngayon. Oo, hinihintay kong orders natin. Kala ko parating na. Pero nauna pa kayo. Wala pa sila. Ganyan talaga yung mga yan, Miss Grace. Sanay na lang po tayo. Yeah? Kibit balikat ko. Max, andito ka na pala. Narinig kong salita ni Ana kay Ferry dahil nakadungaw ito sa banyo. Maya-maya pa ay nagtawanan ang mga ito. Nagugas ako ng kamay at nagtungo na sa counter. Napangiwi pa ako sa itsura kong mukhang haggard. Diyos mio, mukha pa ba ito? Napailing na lang ako. Tinawag ko ang dalawa. Kain muna kayo, may Jollibee dito. Mabilis at sabay pang tumingin sa akin sina Ana at Ferry. Oh, my favorite! Yay! Namiss namin ang burger mo, Miss Grace. Natawa na lang din ako sa dalawa at napailing. Mabilis lang silang kumain dahil sanay na ang mga ito sa mga mabilisang pagkilos. Pero kapag break time nila ay binibigyan ko talaga sila
Basta ko na lang kasing pinusod ang buhok ko kanina bago ako maglinis. Tagaktak na rin ang pawis sa noo ko at leeg ko. Kumuha ko ng malinis na bimpo at ipinunas iyon sa aking leeg nang magulat nang magbukas ang sliding door. Hindi pa naman kami naglalagay ng signing na open. Good morning, sir. Napanganga ako sa hindi inaasahang customer namin sa umagang ito. Walang iba kundi si Doc Lester. Diyos ko, ang puso ko. Lumipad na sa kawalan. Good morning po, sir. Naku, ang aga-aga ni sir. Di pa kami nagbubukas at wala pa kami deliver. Coffee or tea, sir? Mabilis na lumapit si Ferry kay Lester na ngayon ay sobrang gwapo susuot nitong gray long sleeve na nakatupi pa sa magkabilang siko ang manggas. Nakatuck in iyon sa kanyang black pants and he looks so neat and very masculine with those office attire. Sa tingin ko ay papunta na ito sa kanyang trabaho. Hindi muna ito sumagot bagkus pasimpleng iniikot dito ang kanyang mga mata na para bang may hinahanap. Ewan ko ba pero bigla akong yumuko. Ayoko makita ako nito. Diyos ko, for the first time ngayon lang ito napadpad sa tindahan ko simula nang magbukas ako. 1 taon na ang nakalilipas. Ano bang kailangan nito? Yeah, just a cup of an Americano. Sagot nito sa napakagandang boses sa aking pandinig. Napapikit ako at napahawak sa aking dibdib. Diyos ko, bakit ba parang natatakot ako magpakita dito? Miss Grace, ano pong ginagawa mo dyan? Agad napaangat ang mukha ko sa nagsalitang si Ana. Shh! Nilagay ko pa ang hinduturo ko sa aking bibig. Oh, in fairness, super guwapo pala ng crush mo, Miss Grace. Pabulong na salita ni Ana. Huwag ka maingay. Bulong ko din at sumenyas na gumawa na ito ng kape. Mabilis na lumapit si Ana sa coffee maker. Alam naman nilang dalawa ni Ferry na si Lester ang kinababaliwan ko. Kilala din nila ito dahil sa social media kahit pa hindi pa nila ito nakikita ng personal. Miss Grace, ikaw na daw pa mag-serve ng coffee ni sir. Nakasili pa talaga sa akin si Ferry. Anak ng tipaklong naman kung kailan ang haggard ko ngayon. Ba't ako? Ikaw na lang. Mahina akong sagot. Naku Miss Grace, ito na ang chance mo na makita ng harapan ng crush mo. Kaya mo yun, Miss Grace, para sa future. Fighting! Nag-aalangan pa ako habang nakatingin sa kape. Si Ana naman ay napanguso sa customer namin na naghihintay. Diyos ko naman. Pero sige, ngayon lang naman ito at uuwi rin naman siguro ang doktor na ito. Napatayo ako ng diretso at hindi ko na nagawang mag-ayos man lang ng itsura. Langhiya, ngayon lang nangyari sa akin ito dahil madalas ay palaga akong maganda at fresh sa tuwing bala ko itong puntahan sa kanyang ospital. Pero ngayon ay hindi ko na maintindihan ang itsura kung pawisan na nga at wala pang makeup sa muka. Kinuha ko ang tray na may lamang kape na in-order pa ni Lester. Kahit nanginginig ang kamay ko ay lumabas ako ng counter, bit-bit ang tray. Nakatalikod si Lester nang tumikim ako. Here's your order, sir. Magalang kong salita at inilapag sa harapan nitong umuusok na kape. Yumuko ako at kinuha ang tray nang hindi ito tinatapunan ng tingin. Kahit hindi ko ito tingnan ay ramdam ko ang mainit nitong titig sa akin. Enjoy your coffee, sir. Mabilis akong tumalikod at iniwanan ito. Diyos ko po, wala pa atang 1 minuto iyon pero ang pakiramdam ko ay ilang oras na akong nasa kanyang harapan. Nakakatans talaga ito. Mabilis ako napahakbang papuntang counter nang tawagin ako ni Ferry. Miss Grace, andiyan na po ang delivery truck. Agad ako napalingon sa labas. Mabuti naman at dumating na nga ang mga ito. Kaya dali-dali ako lumabas kasama si Ferry dahil nasa counter si Ana. Bumaba ang pahinante ng truck at ibinaba ng mga ito ang mga ipinadeliver ko. Marami iyon para pang matagalan. Pero kung dadagsain naman ng mga customer ay tsak ilang araw lang ay mauubos na agad ang aming stocks. Kasabay ng nasa listahan ko ay ang pagdating ng truck ng tinapay. Mabuti naman at nagkasabay-sabay ang pagdating dahil anumang oras ay darating na ang mga customers. Meron na ngang isa Gamit ang checklist ko ay masinib kong inisa-isa ang orders kong tinapay at cakes. Kahit na may tiwala ako sa kumpanyang kinukuhanan namin ay may pagkakataon talagang may nire-reject ako. Dahil ako naman ang malulugi kung hindi iyon mabibili ng mga customers ko. Tinulungan ako ni Ferry at Ana sa paninda ko. Kahit nakakailang dahil sa isang tao na nakaupo at pinapanood ang mga kilos namin, ay pilit kong iniignora ang presensya nito. Kailangan kong magpaka-professional dahil ako ang may-ari ng coffee shop na ito. Hindi pa man kami tapos sa pagdi-display ng mga tinapay sa stante ay may nagsidatingan ng mga customer.
Si Ferry ang bumati dahil nasa malapit ito sa pintuan, habang si Anne ang nasa counter. Ako naman ang tatapos sa paglalagay ng mga tinapay at cakes. Gustong gusto ko kasi ang mag-ayos sa mga ganito, lalo pa at lumalabas ang pagiging creative ko. Naglalagay din ako ng konting design sa gilid ng stante para mas lalong gumanda at nakakatakam sa mata. Nang matapos ako sa ginagawa ay nagtungo na ako sa banyo para maghugas ng kamay. Hindi naman ako nagtagal ay lumabas na rin ako pero ganoon na lang ang gulat ko nang makita ko si Lester na parang hari na ngayon sa pagkakaupo. May kaharap na itong nakaupo at walang iba kundi si Ken. Anong ginagawa ni Ken dito? Ang pagkakaalam ko ay pahinga na namin ngayong araw.